Hi mga ka-solar, what's up? So, ngayon, tuturuan ko pa yung paano pumili ng mga magagandang klaseng solar charge controller. So, depende kasi yan sa budget mo. Kung bibili ka ng mas mahal, mas mura, o PWN o yung PPT, o depende yan sa ano mo, paggagamitan. So, dahil marami tayong mga solar charge controller na available sa market ngayon, syempre, kailangan malaman natin kung paano pumili. So, ang criteria natin, paano tayo pipili ng solar charge controller? Unang-una, syempre, kailangan matuto tayo kung match ba siya sa paggagamitan natin, mga solar. So, paano naman natin malalaman, no, na match siya? Siyempre, alamin natin yung mga ratings, di ba? Hindi naman pwedeng bili tayo ng solar charge controller para sa ating solar build natin, then iba pala yung kailangan natin kasi hindi natin napansin yung ganito pala yung requirement sa ating load at sa ating charging, no? So, ito mga ka-solar, itong sample na to, kunyari ganito. So, pensyahan nyo na yun. So, marami tayong makikita ng online lang ito mga solar. Ayan, makikita natin ang daming available na mga solar charge controller. Siguro dahil hindi natin kayang bilhin yan lahat, pili lang tayo mga solar, no? Isa rin sigurado, alam niyan nila siguro yan. So, para hindi ko na ma-promote yung product nila, no? Siguro doon tayo sa medyo mura, mga ka-solar. Hanap tayo. Sino ba? Dito tayo. Ito si Pomer, mga ka-solar. Yan, si Pomer. So, si Pomer, Smart MPPT, 60 ampere. So, kailangan natin siya malaman kung match ba to sa ating needs, no? Yung unang tingnan natin mga ka-solar is yung voltahe. Kung mapansin nyo yung voltahe, meron tayong 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. So, ito yung available na battery voltage na pwede niyang mag-function. Pwede siyang mag-function. So, 6,000 pala to, no? Siguro 60 amperes itong mga ka-solar sa 6,000. Medyo mura na rin. Sa 12 volts, meron tayo available dyan na battery sa lithium. 24, meron tayo din. Sa 36, merong available sa 36 na battery, pero I don't know mga ka-solar kung sa inverter kung meron. Sa 48 volts, ito common din itong ginagamit. So, pwede siya sa 48 volts. Itong sa 60 volts mga ka-solar, mostly ginagamit yan sa mga e-bike. E-bike na yan. Then, ito 72 sa e-bike din. Mga battery ng e-bike na kung saan 8 batteries yung siniseries. Then ito naman 84, then 96. So hindi na ito common. So ito yung tingnan natin. Pwede siya sa 12, 24, 36, 48 at 60. Kasi mga ka-solar, di naman sa lang, no, pagbabatayan natin yung image lang. Yung kumbaga yung itsura lang ng controller. Kung sa itsura naman natin tingnan, smart siya. I don't know bakit tinatawag siya na smart. Meron din siyang blower sa cooling fan. Sigurado yan mga ka-solar, medyo maingay ito kasi meron talaga siyang fan. At yung kanyang terminals. So, meron siyang input terminal sa solar panel, battery, at saka sa dito rin. Ito yung 40 amperes, medyo maliit. At ito rin 60 ang medyo malaki. Then, so same. So, 60, mayroon pa palang available na 80. So, next naman natin mga ka-solar, no, punta tayo sa directed point tayo mga ka-solar. So, pipili tayo ng 60 amperes o kaya 40. Kung paano natin siya imamatch sa ating solar panel at saka battery. Sa battery, madali lang kasi nakikita na natin yung voltage niya na 12, 24, 36, 48. Yan yung mga batteries na pwede siyang mag-match. Yung tanong is, sa ating namang solar charge controller at ating solar panel.
So, dito nating tingnan mga ka-solar sa description. So, maximum PV voltage sabi dito is 230 volts. So, ibig sabihin, input voltage ng mga ka-solar, pwede siyang umabot ng 230 volts. So, ibig sabihin mga ka-solar, kung meron tayong 230 volts, ibig sabihin yan ganito. Kunyari, 230. Sa 230 volts, kung gagamitan natin yan ng divide natin sa 32 volts o 42 volts bawat solar panel. Pwede tayong mag-series hanggang 5 na solar panel in series. So, ang kagandahan kasi niyan mga ka-solar, pag series, medyo lower yung voltage drop ng ating mga solar panel. Yung power loss is lower. So, mas maganda dito kung kunyari din, if example tayo, kung gagamitan siya natin ng solar panel na abot ng 49 volts. So, pwede siya 4. So, ganyan yung advantage nito mga solar. Series, naka-series siya 4. So, kung mapansin nyo, 230 volts input voltage. So, ngayon dito tayo sa maximum power. So, ang maximum power niya mga solar is, napansin nyo dito, sa 40 amperes, 600 watts lang pag 12 volts yung battery natin. At then, 1,200 watts naman kung 24 volts. Pansinin nyo, bakit mas malaki yung ating wattage ng solar panel kung gagamit tayo ng 24 volts system. So, ganito yung mga solar. So, for example, sa 900 watts natin, divide natin ng ilan ba yan? 900 watts divided by natin ng 12. Mali ka solar. Mali pala. 600 watts pala yun, sabi niya pag 200 watts. 600 watts divided by 12 natin. So, meron na tayong 50 amperes. Kung sagad yung solar panel natin. Pero dahil sa yung solar panel natin ay hindi naman talaga yan nag-generate ng 100% na efficiency, nasa 80% lang to 75, kaya meron tayong 40. So kung mapansin nyo mga ka-solar, 40 amperes na yung amperahe na galing sa isang 600 watts na solar panel. So, kaya yung reason bakit mas mababa yung solar panel na requirement ng input solar panel kapag gagamit tayo ng 12 volts dahil mataas yung amperahe during low voltage. Samantala, compare natin dito sa 24 volts na 1,200 watts. So, gagamit tayo ng 24 volt system ngayon. So, 24 volts is 1,200 watts. Divide natin ng 24 volt system. So, 50 amperes siya. Multiplied natin by 80%. So, 40 amperes. So, dan yung dahilan mga ka-solar kung bakit mas mataas yung amperahe natin o yung solar panel input natin kung gagamit tayo ng mas mataas na voltahe. So, kung tingnan nyo naman sa 900 watts, sa 60 amperes naman tayo mga solar. Sa 60 amperes tayo, 900 watts sabi niya pag 12 volts. So, divide natin by 12 times multiply natin sa 80%. Ay, nako. Mali mga solar. So, 900 watts divided by 12 volts is 75 times 80% na efficiency. So, meron tayong 60 amperes. So, yan na yung rating ng ating solar charge controller. So, pag dito naman sa 24 volt system, sabi niya 1,800 watts yung kaya natin anuhin. So, 1,800 watts divided by 24, ay, mali. 1,800 watts divided by 24,
75 times 80% efficiency. O, 60 pa rin mga ka-solar. So, ganyan, yan yung reason, no? Bakit ganyan yan. So, sa 48 volts, mas mataas siya. 3,600, sabi niya. So, 3,600 watts, solar panel divided by 48 volts, times 80%. Nako, mali. 3,600 watts divided by 48 volts, times 80%. So, 60 amperes pa rin siya mga ka-solar. So, yan yung dahilan kung bakit 60 amperes. Mas mataas yung 300 48 volt system compared sa, so yan yung difference mga ka-solar sa 900 watts kung gagamit ka ng 12 volts. So, habang lumalaki yung voltahe na ginagamit nyo para sa inyong solar panel, para sa inyong system voltage, mas malaki yung input power ng inyong solar charge controller. So, yung kanina mga ka-solar, yung sabi niya dito na yung advantage ng mas mataas na input voltage. So, kung mapansin nyo, 230 volts maximum VB. So, ibig sabihin yan mga ka-solar, sabi ko kanina, pwede siya sa 4, di ba? 4. So, dito na yung papasok yung, kunyari, 3,600 watts yung gagamitin mo mga ka-solar. So, 3,600 watts na solar panel. Kunyari, gagamit tayo ng divide natin ng 550 watts. So, that is 6. So, pipili tayo ng 6 na piraso. So, bawat 6 solar panel na 550 ay meron niyang voltahe na 49. So, times 6, 49 volts. So, 294. So, lampas siya sa input voltage na 230. So, balik tayo dito, 290. So, gagawin natin para mabalance yung system is 49 times 3 na lang mga solar. So, meron tayong input voltage na 147. So, bali, tatlong naka-series na input volt. So, match pa rin siya dito mga solar sa 230. So, 147 times 3 is equal 6. So, ito yung sinasabi ko na kailangan nyo i-balance. So, kagamit ka ng pag 3,600 watts mo, kailangan mo itong ma-meet. Diba? 147 input voltage mo. Kasi pag 5 ang gagamitin mo, 49 times 5. Dako mali. 49 times 5. 245 volts na yun mga ka-solar. So, lampas siya sa 230. Kung 4 naman, 49 times 4, 196. Yung problema mo lang dito mga ka-solar, kung 4 yung gagamitin mo in series, dahil sa yung maximum natin is 3,600 watts, mangyayari dyan is may dalaw kang sobra na dalawa. So, hindi balance mga ka-solar. So, kailangan mong i-balance. So, kailangan mong tatlo na 49 volts. So, kaya meron tayong 147. Bali, 6 lahat yung 3,600 watts natin kung 550 watts yung gagamitin natin. Diba? 6 na solar panel yan. So, 3 by 3 by 2. Tatlong series na dalawang nakaparallel. So, yan mga ka-solar ang ating lecture for today kung paano pumili magbalanse ng isang solar charge controller. So, yan lang muna sa ngayon and sana may napulot kayo and then stay tuned for our next video mga ka-solar.